mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Jimba? Kamusta naman kayo mga buweks? Diyos ko na mamaos ako. Grabe ang live natin kagabi, ang haba-haba. Napuyat na naman kayo at napuyat na naman ako, di ba? Pero okay lang. Okay lang yan, no? Ganun talaga ang buhay, no? Okay lang ma-effort na tayo ng ganyan, no? Sa ating live, ng pagpupuyat, di ba? Para hindi nyo ako masyadong ma-miss, di ba? Anyway, kamusta naman kayo mga buweks? Ayun, di ba? Pasensya na, mukha akong basura ngayon. Kasi kung akong tatanungin nyo, meron kasi akong ginawa kanina mga buweks. So, meron akong pinuntahan. So, meron tayong diniligan, no? Diniligan talaga. Meron tayong pinalamon, diwa? Chop tayo ngayon, chop, diwa? Ganun talaga. Hindi naman laging nasa ilalim ka, diba? Ayan. Bilog ang mundo. Kaya minsan, akala mo nasa ilalim ka lagi. Meron din mga pagkakataong iibabaw ka sa mundong ibabaw, diba? Sa kamang ibabaw. Charito! Kamusta naman kayo? Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyo. And please, don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please, like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Diwa? Para hindi may stroke, galaw-galaw rin. Para hindi mapaimburnal. Diwa? Charito. Anyway, ito na nga mga buweks, no? Ito na ang una nating buga. So, ito na. Ang Miss World na akalo. Ay, sinulat ko dyan, no? Diba? Sa ano lang. Sinulat ko dyan. Anyway, ito nga ang Miss World, mga buweks na akaloka ito. May mga anomalya pa lang nangyayari dito sa punyeterang ano na ito, na ito, no? Organization na ito. Kung hindi nyo po napapansin, ayan, no? Wala na nga ngayon sa Miss World etong si anong tawag dito, si Miss World England 2025. Ayan, nakakaloka ito. Anong nangyari dito kay girl? My gosh, dito kay Milia Maggie o Jimba. So ang sabi dito, naglabas ng or nag-release ng official statement ang Miss World Organization, at ang sinasabi dito ay denying sila, no, denying the negative claims made by Miss England Milia Maggie after she withdrew from the contest. Ayan, no. So ayun, dinideny nga nila kasi nga syempre nagsalita na itong si Milia Maggie, no, kung bakit siya, alam niyo na, no, nag-withdraw dito sa ano, sa Miss World competition na ginaganap ngayon sa Telangana, India. Ayan, kaya hindi na natin siya nakikita. Ang sinabi kasi ng Miss World Organization, ang sinabi nila ay health issue daw ito. Ayan, yan ang pinalabas nitong si Julia Calarete, itong si tandang ano, Thundercat, no? Nakakaloka, yan ang pinalabas ng organization. Parang ano ito parang, pero nagsalita nga si ano, no, si Milia Maggie tungkol dito, no, nung hindi na siya ano, nag-pop up dito sa mga kaganapan sa Miss World kasi wala na siya diyan ngayon. So ngayon, similar ito sa nangyari dito kay Maggie Wilson, ang ating Miss World. Ayan, Miss World 2017, di ba? Lumaban siya diyan, di ba? Napaimburnal siya diyan. Ang ganda-ganda ni Maggie Wilson, no? Medyo nagtampo ako dito kay Maggie, yung mga issue kay Catriona dati. Pero dito naawa ako sa kanya, nasusubaybayan ko kasi ito si Maggie, na ano ko sa kanya yung istorya niya sa family niya, sa asawa niya dati, at sa anak niya. So, nahahabag ang aking damdamin bilang isang ina, no? But anyway, ayun nga, si Maggie Wilson at saka itong si Milia Maggie
similar yung nangyari sa kanila. So ayan nga ang dinidepensahan ngayon dito sa official statement ng Miss World Organization na dinideny nila yung negative claims ayan dito ni Miss England 2025 Miss World England 2025 nung kay Maggie Wilson. Kung nasubaybayan nyo yung sa kanya, may pagkakapareho, may similarities yung nangyari kay Maggie Wilson at saka Millia Maggie, ayan Moggy. Parang ano no, parang I don't know, parang ano ba, coincidence ba? Parang 'di ba parehas may Maggie yung name nila. So, 'di ba si Maggie Wilson, Maggie, tapos ito naman si Millia Maggie ng England, Maggie din. Si Tandang Thundercat, si Julia, may Maggie rin. Kaya lang yung sa kanya, Maggie Magic Sarap, no? Charito! Nakakaloka. Sana all may Maggie Magic Sarap, no? Meron yan si Thundercat, no? Itong si Julia. Nakakaloka. So, ito ngayon nangyari kasi kay Maggie, mga Bex, no? Ayan, seryoso na tayo, ha? Seryoso na tayo, ha? So, ito nga. Ang nangyari dito kay Maggie noong 2007 sa Miss World, mga Bex, ginanap yan sa sa China, kung hindi ako nagkakamali, no? Kasi naging issue dyan, yung kay Maggie, yung pakikisalamuha ng mga candidates, ayan no, sa mga bigating Chinese at mga sponsors at mga mayayaman. So ayan, dyan nangyari yan lahat, no? Ayan yung mga issue nung time na yon, nung 2007. So ngayon, malakas pa naman ang laban ni Maggie. Siyempre, ang ganda-ganda, tapos ang ganda ng katawan, tapos bumubula din ang bunganga ni Maggie Wilson, pero hindi nga ito nanalo, di ba? Hindi rin naka-penetrate, di ba? Sa first cut, di ba? Pinaimburnal talaga siya ni Julia Clarete, ni Thundercat, di ba? So, talagang naging, naging maingay yun, yung kaganapan na yun, di ba? Kumbaga, mayroong issue dyan kay Maggie Wilson na malala talaga mga boys, na hinawakan ang kanyang puwet. Nakakaloka ito. Talagang hinawakan ang kanyang puwet at pinisil-pisil, charot. Hindi naman pinisil-pisil. I don't know kung ano nangyari. Basta yun nga, hinawakan yung kanyang puwet. Ayan, no? Na nakakababa naman talaga. Alam niyo, ng pakiramdam bilang isang kandidata at bilang isang pagkababae. Siyempre, nakakabastos naman talaga yan, yung ganyan-ganyan, no? Kaya naman, ayan, ang nangyari kay anong tawag dito, kay Maggie Wilson, no? Parang imbis na ituloy pa ni Maggie yan yung nangyari kay Maggie Wilson sa China. So, eto naman si Millia Maggie, instead na ituloy niya pa yung laban niya sa Miss World dito sa Telangana, nag-withdraw na lang siya, di ba? So hindi niya na tinuloy yung kanyang laban, kaya hindi na natin nakikita itong si England, no, dito sa Telangana. So nag-withdraw siya. So ang kaibahan naman nila ni Maggie Wilson, well, obviously nag-withdraw nga ito si England. Ito namang si Maggie Wilson ay itinuloy niya pa rin yung kanyang laban kasi nga malakas talaga yung laban niya sa Miss World noong 2007. So tinuloy niya pa rin yan. So siguro umaasa pa rin siya, or siguro alam niya na rin na mapapaimburnal siya, no? Kumbaga tinuloy niya na lang as, alam niyo yung sinasabi ko sa inyo, as a representation, di ba? Na may Pilipinas doon sa Miss World. So, hindi siya sumuko. So, kudos kay Maggie Wilson for that, no? Kahit na alam niyang siguro na wala na siyang pag-asang manalo dito sa kompetisyon noong 2007 Miss World dahil nga sa iskandalong ginawa niya. Kasi nagsalita siya noon habang nasa kompetisyon, no? So, ayun nga. Ito pa nga yung mga kumakalat-kalat na balita, no? Sabi naman ng ating mga subitbahay na mga Indudilulo, no? Ang sabi naman nila ay, ayan daw ang magiging mitsa. Tama ba yun? Mitsa ng ikapapaimburnal
nitong si Krishna Gravide sa Miss World. Ayan, no? Na pangmalakasan daw ang ating kandidata, pero ayun na nga, no? Pangmalakasan ng ating kandidata, pero mapapaimburnal ito dahil nga ganyan. Ayan, may issue-isyong ganyan kay Krishna Gravides tungkol dito sa Guess the Bill Challenge, di ba? So, inuungkat nila yung issue na yan. So, ngayon, naku mga Bex, sa kauungkat nila ng mga issue-isyong ganyan, no, baka mamaya, ma-refresh itong si Julia na instead na halimbawa napatawad niya na, napalagpas niya na yung ganyang issue. Baka syempre babalik yan, tapos ngayon may balik kay Krishna Gravides, maaapektuhan ng bonggang-bongga yung kanyang laban. Syempre kawawa naman yung ating kandidata, ang ganda-ganda ng laban niya sa Miss World, tapos ganyan, no? Yung mga Indo yung naglalaglag sa kanya. Nakakaloka talaga tong mga Indo na ito. Lahat gagawin nila para malaglag talaga ang Pilipinas, no? Hindi makatarungan yung mga pinaggagawa nito, mga hayop na ito. Nakakaloka, parang lahat na lang gagawin nila, no? Kahit na tahimik na yung issue, talagang uungkatin nila ng bonggang-bongga para mapaimburnal ng Pilipinas. Nakakaloka. Sana sila mapaimburnal, no? Hindi naman sa pagiging masama, kasi ganyan yung ginagawa nila sa Philippines, diba? Sana talaga sila yung makarma, no? Kung makarma sila, kawawa din naman yung kandidata nila, diba? Nakakaloka. Ay nako, but anyway, sa kabila ng mga issue-issue na yan sa Miss World, dito naman tayo dumako ngayon. Ito, samantala, no? Samantala. Dito naman, dito tayo sa good news, no? Good news siya na may pagkanega din. Hindi na nauubusan ng mga negatron, ng mga negative news ang mundo ng pageantry. Wala nang wala na talagang malinis na pageantry ngayon, sa totoo lang, no? Parang mangilan-ngilan na lang talaga. So eto nga, syempre, konti lang naman ang nega dito sa na ito, no? Naganap na nga kanina ang Miss Teen Icon International 2025 na ginanap sa Cambodia. Wala pa akong masyadong idea kung saan nag-originate itong Miss Teen Icon na ito. Mukhang bago itong pageant na ito. So, teen, ibig sabihin talaga mga teenagers, no? So, may kandidata tayo dyan. So, Cambodia ito ginanap. Mukhang Cambodian pageant ito, no? International pageant. In fairness naman sa Cambodia, ang ganda ng production, kahit hindi ganun ka pasabog yung LED, pero ang ganda ng ang ganda nung tawag dito, nung camera angles, kahit papaano. Ang ganda ng quality ng video, mga Bwex. Siya, 4K, ayan, glossy. Basta maganda. Kung hindi nyo pa napapanood, tignan nyo yan sa YouTube, no? Hindi ko alam na may pageant na ganyan, But anyway, eto nga, ang sinasabi daw ng mga Cambodians, eto na daw ang papalit ngayon sa Miss Grand International. Nakakaloka naman itong mga Cambodians na ito. May pagkadilulo din, mga Bwex, no? In fairness naman sa kanila. Parang na rin ito, si Bawang, diba? Parang si Bawang na rin ang atake, na parang feeling niya Miss Universe na yung Miss Cash mo, no? Nakakaloka. Parang ayaw pumayag din ng mga Cambodians. Siyempre, napaimburnal nga sila dyan sa diba? Sa Miss Grand International, diba? Tapos parang ang sabi daw nila Miss Grand International na daw itong Miss Teen Icon International. Kasi kung mapapansin nyo, yung microphone nila, yung may mahabang stand, tapos andun yung maliit na microphone, di ba may mga rin siya, glittery rin siya, di ba ganyan. Balot din siya ng mga parang maikintab. Katulad, similar dito sa sa Miss Grand International, yung kanilang microphone, no, ni Papa Nawat, ayan, ginaya nila. But anyway, kudos sa Cambodia. Ang ganda ng pageant nila, in fairness, no? Although, kukunti lang yung mga candidates, I don't know, siguro mga more than 20 lang or less than 30, ganyan, no? Pero ayun. Anyway, yung dito sa Miss Teen Icon International 2025 na ginanap sa Cambodia, syempre naman, ayan, no, namayagpag ang Pilipinas. Nakakaloka, no? Namayagpag ang Pilipinas na si Yashna Sumir Sharma. Ayan, hindi ko alam kung may lahi ba itong Indian, kasi medyo there's something different sa very unique ang kanyang ang ganda ng pangalan niya, no? Yashna Sumir Sharma. Ayan, ang ganda-ganda ng name niya. So, hindi siya typical na Filipino name, no? So, kudos sa kanya. Ang ganda-ganda ng performances niya na pinakita dito. Ang ganda ng pinakita niyang laban. Talagang pinatunayan niya na ang Pilipinas, no?
major pageants, mga minor pageants na mga matatagal na, or mga international pageants na mga baguhan. Pinatunayan nitong si Yashna Sumir Sharma ng Pilipinas na talaga namang ang mga international beauty queens ay hindi nagpapakabog ng basa-basa at lumalaban ito ng bonggang-bongga. Ang ganda ng kanya mga performance at ang bunganga mga buweks. Bumubula, grabe yung communication skills niya mga buweks. Bumubula ang bunganga, nilamo na mikropono at hindi nagtira niya. Di ba? Nakakaloka, ang ganda ng bugahan niya. Panoorin nyo ito. Next contestants to deliver the speech is Miss Teen Icon Philippines. Good evening, everyone. I stand for a voice for mental health awareness because it is an overgrowing concern and a challenge nowadays. This advocacy of mine is connected to the Sustainable Development Goals of the United Nations, which global leaders have recognized that it is caused with emotional and mental support. It is overwhelming when you don't know what's going through someone's head or you don't have anyone to talk to. Even your friends may feel these stress, anxiety, depression silently. But my program, The Mind Talks, provides a safe space for them to be able to let go of their emotions, to know that they are not alone. We are in this together. Let's stand together. Speak up. Let us be the generation that does not only make the change, but also transforms the world. Wow, that was wonderful. And yes, O Jimbo, galing-galing naman ni ni Yashna, di ba? Talagang lamon na lamon ang mikropono, di ba? Talagang bumubula ang bunganga, walang patawad mga buweks, di ba? Winner na winner ang ating kandidata. Ang galing-galing niya. Kudos! Grabe, ang galing. Panalong panalo. Talaga namang kita nyo, pati yung host, di ba? Humanga sa kanya. Sobrang galing, panalo. Pero ito nga ang resulta, mga buweks. Although, ayan nga, no, maganda nga yung balita, no, dyan sa pageant na yan. At maganda yung pinakitang laban nitong si Philippines. Pero ang resulta naman, mga buweks, negative, nakakaloka. Ayan nga, no, eto na. Ito na ang resulta, no. Siyempre, nag-placement ang Philippines, no. Ang winner dyan ay si United Kingdom. Maganda rin naman yung bugahan ni United Kingdom. Pero lamon na lamon din siya ni Philippines. My gosh, diba? At saka maganda sa Philippines. Maganda rin yung bugahan ni, mas maganda yung bugahan ni Philippines. Tapos nag first runner-up dyan, si Philippines. Second runner-up naman, si South Africa. Third runner-up naman, si Cambodia. Siyempre, Cambodia, mawawala pa ba yan, mga buweks? Alam nyo ng mga mekos-mekos, diba? Siyempre, papageant nila yan, tapos bansa nila yan, hayaan nyo na, bahala na sila, no? Parang ganyan din yung mangyayari sa India sa Miss World, diba? Papasok ang India. Kasi nga host country sila. So, ayun. Fourth runner-up ang Indonesia, and of course, Spain ang fifth runner-up. Ayan. Congratulations sa mga countries ito, and alam nyo, anyway, hindi na masama ang first runner-up, pero kung titignan nyo, talagang pang title holder ang ating kandidata. Maganda sana ang history yan, no? Kung halimbawa ito yung kauna-unahang taon nitong pageant na ito, tapos title ng Philippines, panalo talaga. Pero first runner-up, mga buweks, hindi na masama yan, no? Although itong mga ating mga dilulong supitbahay ng mga taga-Indo, ang sinasabi nila na dapat daw ang nag-title dyan ang Indonesia. Nakakaloka talaga mga Indo na ito, no? Gusto nila sila lagi yung nasa unahan, kung tutuusin nga lang, muntik nga mapaimbor na lang Indonesia. Diba? Pasalamat na lang sila na akuha sila ng magandang placement na nakapasok sila dyan. Diba? Hindi yung magagaganyan pa sila. Wala silang contentment. Tapos sasabihin nila ang Philippines daw dapat daw it's either fifth runner up daw or ligwak daw sa banga. Nakakaloka ito mga Indo na ito. Ay nako, but anyway, inggit lang yung mga yan kasi nga sobrang pagka-insecure nila sa Pilipinas. Panalo pa rin tayo kahit papaano, kitang-kita naman kung sino dapat ang nanalo dyan. Pero syempre, first runner-up mga buweks. My gosh.
hindi na masama yan. Win-win situation na yan sa Pilipinas, di ba? So, congratulations dito sa ating kandidata. Maraming salamat sa iyong pagbibigay pride at honor sa ating country, no? Na ang Philippines. Nawawalan ako ng boses. My gosh. Anyway, mga Bex, ang daming mga kaganapan ngayon sa mundo ng pageantry. Nakakaloka, no? Parang gusto ko ng wag na magtrabaho dun sa kabila, mag-vlog na lang tayo. Yarito. But anyway, mga Bex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod na ating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bex, and I love you all. Bye! See ya!